Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat. Teka, gandahan natin yung background. Ito yung background ng Vietnam. Yan. Para Vietnam ang dating natin. Nasa airport kami ng Vietnam eh. May pupuntahan pa po kaming lugar. Okay. Pag-usapan po natin, no? Ito po ang topic natin. Alam po ninyo, nung sinasalang po si BP Sara, inunahan na po sila ni BP Sara eh, no? Pag-uusapan po natin ito ngayon, no, yung kung sinabi po ni BP Sara na sinasalang siya sa impeachment ng mga taga-House of Representative. Pinabulaanan po yan ng mga taga-House of Representative, pero ngayon po mukhang maluwag na sa kanila, no? Tinaktikahan lang nila. Pinabulaanan nila kunwari walang usapan, pero ngayon lantara na po, no? Sinabi po nitong Representative Jill Bongalon na pangalawa na po to sa malalakas na loob ng mga congressman na nagsasabi na pwedeng impeach si BP Sara Duterte. Grabe po, no? Wala na po silang prenohan, no? Very willing po sila. Okay, pag-usapan din po natin ito po, no, masyado po silang concern sa budget ng DepEd. Ang tanong ko po, budgetary hearing lang po kayo eh, di ba? Ginagawa nyo po, hindi na po si BP Sara, pero sinasalang nyo po si BP Sara. Alam po ninyo, kaya po kayo nagba-budget hearing sa Kongreso. Pag hindi kayo na-satisfy sa mga kasagutan, di ba? Pwede nyong bawasan yung budget o tanggalan ng budget kasi hindi kayo na-satisfy na hindi nagagamit maigi yung budget ng mga nasa binigyan nyo ng budget nung nakaraang taon. Hindi kayo na-satisfy, pwede nyong justified na bawasan, no? Wala po kayong hindi po kayo judge, hindi po kayo justices diyan sa may House of Representative, no? Nagbibigay lang po kayo ng budget. Is either inaaprubahan nyo katulad ng ginawa BP. Opo, ganun ba? Maraming salamat po. Minsan namamali tayo. Tama po yung ginagawa nyo. Pinatatama nyo po. Hindi natin napapansin. BO po. Maraming salamat. Okay. Ayan. Asan na tayo? Yun yung sinasabi natin na ano yung sinasabi ko? Ano na yung huli sinabi ko? Si BP Sara po, live po tayo. Ano na nga yung sinasabi ko? Si BP Sara, sinalang, nawala na tayo, pero mamaya maalala ko po yan. Sabi po nila, nung nagsalita po si BP Sara, ulit. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Ayun, no? Ang trabaho lang po ng Congress, magbigay po ng budget. Nasa inyo yung person. Maliban po dyan, hindi nyo na po dapat pinakikialaman. Okay? Ibig sabihin, kaya nyo po sinasalang yung isang ahensya. Pag hindi kayo na-satisfy sa paggastos ng ahensya na yan, ay babawasan nyo yung budget or tatanggalin nyo totally. Meron ako naalala nun, pag hindi na-satisfy yung sasagot yung mga congressman, sinisiro budget nila o 1 peso lang. Meron po, CHR yata yung, kung hindi ako nagkakamali, 1 peso lang yung budget. Ganun po ang trabaho nyo sa budget hearing. Di po ba? Okay. So sa madaling salita mga kapatid,
Kaya nga sinabi ni BP Sara na hindi na siya DepEd, wag nyo na siyang tanungin. At kaya rin sinabi ni Rufus Rodriguez na dapat hindi na natin pinagkakaabalahan yung budget ni Angara dahil kasi simula niya pa lang. Di ba? Ganun po yun eh. Kasi simula niya pa lang. Kasi hindi po pwede na yung control nyo po sa budget hanggang doon lang po sa kaya nga po customary. Marami kayong customary, marami kayong mga ginagawa sa pag-budget na binago ninyo. Pero nakalimutan nyo kung in the first place, bakit yun ipinatupad, no? Pao ba yun? Hindi, alam ko si HR eh. Si Alvarez ang nagsabi nun eh. Si 1 peso lang ang budget niya. Anyways, kung ano man yun. Sa madaling salita, no? Kaya customary yun. Naisip na yan ng mga matatalinong congressman, matatalinong senador na nauna sa inyo, na pag sinalang ninyo yung Vice President sa budget hearing, bubutatain nyo, ganyan na mangyayari, mapapahiya kayo. Bakit? Hindi takot sa inyo, mas mataas sa inyo. Diba? Hindi natatakot sa inyo. Kaya, sino mapapahiya? Kayo. Naisip na yan ng naisip na yan ng mga nauna sa inyong senador at nauna sa inyong mga congressman. Kaya hindi nila pinoproblema na isa lang, binigyan na lang nila ng courtesy. Pero dahil ayaw niyong bigyan ng courtesy si BP Sara, ganyan yung nagresulta. Napahiya kayo. Pahiya naman talaga yung mga yan. No? Napahiya po kayo. Okay. Yun po yun. Yun po yung katotohanan. No? Kung kayo po ay sumunod sa mga nauna sa inyong congressman at mga senador, hindi sana kayo napahiya. Di ba? Kasi hindi nyo kakayanin eh. Magmumukha kayong bastos. Magmumukha po kayong walang modo, walang mga modo. Kung iko-contempt nyo yung Vice President, katulad nga niyan, hindi nyo makontempt, di ba? Kasi pag kinontempt nyo, mukha na kayong kontrabida nun. O, yan yung wisdom ng mga nauna sa inyo, hindi nyo namana. Kaya napahiya kayo. Eto na naman, si Rufus Rodriguez na naman, sinasabihan na kayo na dapat ipasa na natin to kasi bagong DepEd Secretary pa lang to eh. Gusto nyo usisain? Ano po ba mangyayari pag inusisain nyo? Halimbawa, meron dito eh, no? Inuusisain nyo yung DepEd budget. Ang tanong ko dyan, kung inuusisan ninyo yung DepEd budget, katulad nito, balita to sa Manila Bulletin, majority and minority members of the House of Representatives are on the same page. Vice President Sara Duterte should drop her squid tactics and answer the damning COA findings from her tenure as DepEd Secretary. DepEd Secretary, hindi na nga siya DepEd Secretary. I-insist nyo na sagutin ni BP Sara yung DepEd Secretary. Hindi naman siya DepEd Secretary. Mapapahiya na naman kayo kung ipipilit nyo sa susunod na hearing na sumagot sa DepEd Secretary. Ngayon, kung sakaling hindi sumagot si BP Sara sa DepEd Secretary, anong gagawin nyo? Anong gagawin niyo kung hindi sumagot si BP Sara? Babawasan nyo yung DepEd budget? Isisiro nyo yung DepEd budget? Yun naman yung wisdom na dapat pinasan nyo na ng walang alingas-ngas dahil iba na yung DepEd Secretary. Hindi nyo naunawaan yung mga matatandang congressman eh. Ang pinakikinggan nyo yung matatandang congressman na alam nyo na yung kasunod. Pero yung mga katulad ni Rufus Rodriguez na may wisdom, sana sila yung pinakinggan nyo. Ipasa na natin to kasi bagong DepEd Secretary, hindi pa kanya yung budget na yan eh. Ang kaya nyo kasing gawin, pag may nakita kayong hindi masagot ng mga taga-DepEd, i-discontinue nyo yung program, babawasan nyo yung budget, yun po yun eh. Mapapahiya na naman kayo. Sa tao, pwede nyo bang bawasan yung program ng DepEd? Di po ba?
Okay. Make sense? Make sense po yun. Kaya po may wisdom yung mga tao noon. Sana sinubaybayan nyo. Sinunod nyo na lang. Okay, next po tayo. Sinabi po ni BP Sara, ito po mga kataga na to, nung August 27, ano yata to pagkatapos nung sinalang nyo siya sa Congress. Sabi ni BP Sara, Vice President Sara Duterte on Tuesday said efforts of the members of the House of Representatives plotting her impeachment are documented. No? Ngayon, inunahan again, nung natunugan ni BP Sara na gusto siyang impeach ng House of Representatives, inunahan na niya. Matalino eh. Inunahan ni BP Sara yung House of Representatives, sabi niya. Etong ginagawa ninyo, no? Yung sinalang nyo ko as Vice President, yung budget, marami kayong binusisi. Ano yan? For impeachment yan. Gusto nyo kong impeach, di ba? Yan yung sabi ni BP Sara, no? Gusto nyo kong impeach, no? Siyempre, kung kayo po ay congressman, ano po kung kayo ang liderato ng Congress, siyempre, di-deny nyo yan. Ayan nga po yung ginawa nila, no? Kaya, advance po mag-isip si advance po sa inyo mag-isip lagi si BP Sara eh. 'Di ba? Sinabi pa lang inunahan kayo ni BP Sara. Alam nga naman sabihin nyo, oo, gusto ka naming impeach. Wala nga silang napatunayan na impeachable offense. Okay. So sa madaling salita, inunahan na sila ni BP Sara, kailangan nila sumagot. Ano yung sinagot nila? Kinabukasan, sumagot sila, House leaders denies effort to impeach Vice President Sara Duterte. Sino yung mga nagsalita rito? Ayan. Okay. So, kailangan tukuyin natin kasi pag nagbago tong mga to, banata natin, no? House of Representatives officials downplay speculations of an impeachment effort against... Okay, ibig sabihin, nag-press conference sila. Ang mga nariyan anong pangalan nito? Vice President Sara Duterte, calling it... Tinawag nila rumor mongering. This after Duterte said on Tuesday, August 20, that her friends in Congress made her aware of an alleged plot. Ayan, sinabi ni BP Sara na merong alleged plot o house hair. No? At sabi pa ni BP Sara, yung mga kaibigan niya, yung iba, nirecord pa. So, syempre, bait-baitan itong mga congressman, hindi sila sasabihin nila na, wala kami, hindi namin yan. Hindi namin gusto na impeach si BP Sara, di ba? Magbabait-baitan sila ngayon. Sasabihin nila walang plot. Press conference pa sila. Okay. So, dinideny nila na merong plot to house Sara Duterte. Okay. So, sino-sino itong mga to? Ang sinasabi nila, ayan, ito kilala nyo siguro to. No? Ayan, yung mga congressman na to, ito po ang nagdi-deny. Ayan. Huwag nating ayan po, sino pa? Ayan, pangalan nito, Sia Alonto. Yan, dinideny po nila. Tandaan nyo po yung mga mukha na yan. Dinideny po nila na merong plot to ouster. Pero, siyempre, sinabi po, ang nagsabi naman po na merong na pwedeng impeach si BP Sara, ang walang kamatayang ito po, ang walang kamatayang Franz Castro, di ba? Sabi ni Franz Castro, pwedeng ground for impeachment yan. Yang mga COA findings. Okay? So, ibig sabihin,
pwedeng hindi pakinggan si Franz Castro. Parang pinagpapalagay ng lahat na hindi naman reliable source yan. Opo, siya po yung sponsor ng budget. Kasi ang sinasabi nila, distraction lang yan. May trabaho tayo, ang trabaho namin ipasa tong budget. Bakit namin uunahin yan? Okay, pero ngayong araw na to, alam mo na yung gagawin nila Yun yung stick to the plan no? Yung stick to the plan nito ni Kimbo, yung mga nadudulas na stick to the plan. Ang stick to the plan nila, pasasamain muna nila si BP Sara para katanggap-tanggap na yung impeachment. Ang problema, hindi nila napasama Bakit? Sila napahiya. Napahiya sila. 1 versus 47, hindi nila kinaya si BP Sara. Okay? Yun yung nangyari, no? Ngayon, yung hindi nila kinaya na nakaharap si BP Sara, yan yung topic natin kahapon o kanina. Hindi nila kinaya na si BP Sara ay pasamain ng nakaharap siya. Pinasama nila nang nakatalikod si BP Sara. Anong ibig mo sabihin ba dong? Yung sinalang yung DepEd na nire-request nga ni Rufus dahil bago yung DepEd Secretary, ipasa na yung budget na yan, hindi nila ginawa. No? Pinalabas nila dahil walang makasagot. Hindi ko naman alam kung, alam nyo dapat, yung kung hindi makasagot yung mga DepEd Undersecretary, kasuhan nyo. Yung mga concern na hindi kasi unfair Unfair kay BP Sara, wala siya ron. Sinisiraan nyo siya. Hindi naman siya lahat yan. Alam niyo ba yun? Kunwari may ginawang kalokohan ba yung tauhan ni Bongbong? I-impeach si Bongbong? Hindi naman po Katulad niyan, tumakas si Alice Go. Impeach ba si Bongbong dahil tumakas si Alice Go? Heads will roll lang. Bakit? Tukuyin nyo sa DepEd kung sino mga gumawa ng kasalanan at sampahan nyo ng kaso, tanggalin nyo sa serbisyo. Hindi yung si BP Sara. Diba? Pinasasama-sama nila. Ngayon, eto na yung kanilang stick to the plan. Ngayon, eto na po yung congressman na hindi nagngangalang Franz Castro. 12 billion disallowance ng DepEd. Magbayad yung mga na-disallowed. Hindi naman ko po kay BP Sara yan. Yung sinasabi nila na procurement, yung mga Bids and Awards Committee. Alam niyo po yung mga Bids and Awards Committee, hindi po member ang DepEd Secretary yan. No, kung may pagkakamali po sa mga bidding, may pinapaboran, yun yung pinalalabas nila, di ba, sa DepEd. May mga pinapaboran yung DepEd. Hindi po kasalanan ng DepEd Secretary yan kasi hindi sila kasama sa Bids and Awards Committee. Alam niyo po ba yun? Bawal po yung head ng nag-award. Hindi po siya miyembro niyan. Kung miyembro niyan. Okay. Ngayon, eto po, sabi na po ngayon ng, eto na, lumabas na, di ba? Napasama na nila. Ang problema, hindi kaharap si BP Sara Pinasama nila si BP Sara na nakatalikod. Ngayon, ang tanong, ayan na ngayon. Binigyan ng, eto na ngayon. Meron na sila sa interview dito kay sa isang congressman na nagngangalang Hill Bongalon. Ito po, sinasabi na nito si Bongalon na may posible na po, sabi niya, ayon po kay Bongalon, Congressman Bongalon, posible na daw na masampahan ng kaso impeachment si BP Sara dahil po sa mga
Dahil po sa naganap sa DepEd nung siya ay DepEd Secretary. Okay. Ayan, no? Possible ground for impeachment case if VP Sara can fully account for confidential expenses. Ito po ay interview niya sa Rappler. So, dalawang congressman na po yung nagsasabi na posibleng ma-impeach po si VP Sara. Akala ko ba, no? Akala ko ba kayong mga congressman, lideratong congressman, kaya kayo, sino ngayon po ang lumalabas na sinungaling, no? Sabi nyo, walang move. Pati po si President Marcos nagsasabi, hindi pinupolitika si VP Sara. Yung budget hearing ay hindi politika. Paano hindi magiging politika yung budget hearing samantalang yung nakasalang si VP Sara na nakaharap, no? Alam ninyo na wala kayong napalabas, hindi nyo napalabas na masamang tao si VP Sara, hindi kayo nagsalita, dininay ninyo. Pati si President Marcos, dininay niya na may impeachment o pinopolitika. Ano po tawag niyo dyan, Mr. President? Nung sinalang yung Vice President, walang politika, walang impeachment. Pero nung sinalang na yung DepEd, biglang pwede na ngayon. Grounds for impeachment na. Hindi pa rin ba politika yan, Mr. President? Ha? Hindi pa rin ba politika yan? Ngayon, sinasabi nyo na grounds for impeachment. Wala nang kumukontra ngayon. Nung sinabi ni VP Sara na etong ginagawa nyo ngayon ay pamumulitika dahil balak nyo kung impeach, syempre, lalabas kayong kontrabida. Diba? Stick to the plan lang. Pasamain muna si VP Sara bago pag-usapan yung impeachment. Tanong kay Bungalon, ano ang kaso? Ano ang ikakaso mo sa kanya for impeachment? Eto, ikaw nagsabi nito, possible ground for impeachment case if VP Sara can fully account for confidential fund. Naglalatag pa kayo ng mga senaryo. No? Alam nyo, ang usapin ng impeachment, pag sinabing impeachment, mabigat po yan, tatanggalin. Binoto siya ng 32 million. No? Hindi po pwede. Ikaw, ilan ang bumoto sa'yo? Bungalon. Bungalon ba to? Ako, Bicol. Ilan ang bumoto sa'yo? Hindi nga ikaw ang binoto eh. Ang binoto, ako Bicol eh. Di ba? Ako Bicol yung binoto. Nagkataon na representative ka na ako Bicol. 32 million. Tatanggalin nyo yung binoto namin, pero wala kayong maibigay na malinaw. If, i-impeach namin yan. If, depende. Hindi po ganun ang impeachment. Ang impeachment po, nauuna lagi, ano yung ikakaso ninyo. Dito po ang ginagawa nila, pinalulutang na nila yung salitang impeachment. Si Castro, ngayon si Bungalon, meron pang mga susunod dyan. Yan po, plano yan eh. Inunahan na nga kayo ni VP Sara eh. Pinagpaplanuhan ninyo na i-impeach si VP Sara kahit wala pa kayong kaso. Wala pa kayong kaso. If pa lang eh. O, basahin ko kung ano yung sinabi niya. If, ano yung ibig sabihin na if? Possible ground for impeachment case if VP Sara can fully account. So, ibig sabihin, sinasabi ninyo na hindi pinapaliwanag ni VP Sara paano niya ginastos yung confidential fund. Paano niya ipapaliwanag? Hindi na siya DepEd. Tatanungin nyo? Kung ang nakasalang budget, tandaan nyo inuna ko yan kanina. Ang budget hearing, ang purpose niyan, magbibigay ka ng budget o babawasan mo o tatanggalan mo ng budget yung isang ahensya. Isasalang nyo yung BP budget, tapos ang kondisyon nyo, etong kondisyon nyo,
possible grounds for impeachment if VP Sara can't fully account for confidential expenses. Ano ibig mo sabihin ng fully account, can't fully account? Pinagbibintangan mo ba? O hindi? Impeachment agad, wala ka pang binibintang. Ang alam namin sa impeachment, mayroon kang binibintang na ginawang kasalanan. No, mabigat po kasi yun eh. 32 million yung tatanggalan mo. Tatanggalan mo ng karapatan. Yung 32 million kasama kami. Pero wala pa po. Wala pa kayong basis. If pa lang, if. Hindi po pwede yun. Napakalinaw po yan. Yan yung plano nyo. Kaya nyo sinasalang baka may madulas doon sa mga tinatanong ninyo. No? Baka may madulas, wala na dudulas eh. Matindi po yan. Hindi po basta-basta magsampa na impeachment. Kakaiba po itong gobyerno na to. Itong mga congressman na to. Hindi po katwira na bata kayo. No? Para nyo tanggalin sa pwesto yung binoto ng 32 million, dapat napakabigat ng ebidensya nyo. Ebidensya, napakabigat ng binibintang ninyo at napakatindi ng ebidensya nyo. Pero kung ang bintang mo ay if VP Sara can fully account, o anong ibig mo sabihin? Hindi niya na-account ba? O na-account niya? Ayon sa inyong pagsusuri, depende ba yan sa isasagot? Matindi kayo. O ngayon, eto po. Nakita ko ngayon yung mga baha. Alam nyo, nakakarimarin po. Pasensya na kayo sa words sa wording. Ang hindi ko po kayang tanggapin. Hindi ko po sinasabi na walang baha sa ibang panahon. Pero wala po tayong kasinlaki ng budget sa flood control ngayon. Alam niyo yun? Konting nakita ko na naman ngayon, no? Mga bata nakalusong. Alam niyo ang hindi ko makita ngayon? Parang kanya-kanyang ligtas na ng mga sarili, no? Tapos nagmi-meeting ngayon. Nag-meeting po si Pangulong Marcos ngayon. Kahapon pa bumaha eh. Ngayon ka lang magmi-meeting. Paulit-ulit tayo. Ano sabi ni Pangulong Duterte noon? Hindi po niya to sinabi kay Pangulong Marcos Sinabi niya to kay Leni Robredo. No? Kasi si Leni Robredo, mahilig sila noon. Pupunta si Leni Robredo, susulong sa baha. Ngayon yata, may nakita akong picture, ewan ko kung bago yun. Lumusong na naman sa baha si Leni Robredo. Alam niyo ang hilig ni Leni Robredo? Pupunta sa mga baha, pupunta sa mga sakuna, makikipag-unahan dun, magmumonstra-monstra, turo ng turo sa mga ano po, kumusta General? Ano nang nangyari? Naligtas na ba natin? Ano sabi sa kanya ni President Duterte? Ang tunay na leader, hindi naman ganito yung wordings, pero ganito po ang esensya. Ang tunay na leader, no? 2 to 3 days mini-meeting mo na yung mga dapat mong i-meeting. Naghahanda na kayo. 2 to 3 days bago dumating yung bagyo. Ito mas malupit. Alam ko kahapon pa, di ba? O nung isang araw pa may ulan na. Kailan po nag-meeting? Ngayon. Siyempre, i-cover yan ng ano? I-cover yan ng media. Kala mo talaga. Kaya sabog-sabog yung rescue operation eh. Ilan na po yung nakita ko na kanya-kanya rescue na gaganap. Magkapatid. Bata pa yung kapatid. Halos baby pa yung akay-akay niya. Na tumutuloy sila kung ang lakas po ng alon. Ang lakas po ng baha pala. Dating ng tubig. No? Tapos eto na naman, pamilya na.
Ang dami pong tao ron, no? Wala akong ganong makita ng mga rescue boat na sa mga video na nagre-rescue sa kanila. Hindi ko alam kung ano na nangyayari. Ngayon, eto po, habang nangyayari po to, meron ba nagsabing mali? Renato, lapit mo ulo mo, Renato. Matagal na tayo. Ngayon, eto po, no? Yun, agos ng tubig. Agos po ng tubig. Ngayon, ang tanong ko po, naiisip nyo talaga na pag-isipan po yung pangalawang Pangulo na ano ikakaso nyo? Wala nga kayo maisip na ikakaso. Unahin nyo pa yung impeachment ni VP Sara. Talaga? Wala bang man lang magtatanong sa inyo ano nangyari sa flood control program? Ano nangyari sa 500 billion a year? Buti pa si Joel Villanueva natanong, 2 taon na raw na ganyan kalaki yung budget. 2 taon na. Buhat nung umupo yung full year na kanya yung budget, ang taas po ng flood control. Kaya nga dapat hindi po pwedeng lusutan nyo yan, no? No, kung nakaraan bagyo, ano ba yung nakaraan? Ano yung Corina ba? Anak, sino yung nakaraan bagyo? Corina? Karina. Kung nakalusot kayo kay Karina, na sinisi nyo na, eto kasi yung lusot nila nung kay Karina eh. Ang lakas-lakas ng bagyo. Nakuha pang pumunta ng Germany. Narito po sa Pilipinas si VP Sara. Ano katwiran nyo? Ano katwiran nyo ngayon? Bakit may baha? Hindi pa rin tayo maghanap? Kayo sa Congress, tuloy pa rin yung billion-billion flood control? Tuloy-tuloy pa rin yung billion-billion flood control, hindi nyo sila i-check. Ang concern nyo yung 125, 125, kalahating taong budget yun. 125, may pinagkagastusan. Hindi nyo ba man lang tignan, no? Tuturuan ko na po kayo. Hindi po ako nagmamagaling, simple lang po. Kumuha po kayo ng pinakamamahal na flood control program. Diyan po. Saan ginamit yan? Puntahan nyo po kasi nakakapunta kayo, di ba? Pumupunta kayo sa mga Pogo, pumupunta kayo sa AJK, Pogo, at kung ano-ano pa. Kasi gusto nyong idikit si Duterte. Ang tagal ko na nakikinig kay Alice Go, sa mga hearing ni Alice Go. Ngayon si Cassie Ong, tungkol po dyan sa Pogo, hindi ko po naririnig yung salitan Duterte. Hindi ko po alam kung paano nyo po iugnay yung Duterte. Sa mga testigo po, wala po akong naririnig na Duterte. Diyan sa mga testigo nyo sa Pogo. Yan, may mga kinalaman yan. Ha? Si Alice Guban, naringgan nyo na ng Duterte. Ito sila, ano, wala po kami pakialam dyan sa Pogo. Kaya kami nagkakapakialam kasi dinadamay nyo si Tatay Digong. Kung may nakita kayong problema ng Pogo, kasuhan nyo, patigil nyo. Ngayon lang ako nakarinig. Si Tatay Digong sinabi niya, online sabong, tigil na yan. Tigil agad. Tigil agad ba doon? Opo, ganun talaga pag may political will. Pogo. Ipatitigil ko na ang Pogo. Hanggang December pa. Hanggang December pa pala. Yung ipatitigil, ang ibig ba sabihin na simula ngayon, wala ng Pogo? Hanggang December pala yun. Puro anomalya. Di wag nyo tanggalan nyo ng pondo. Ano ba naman yan? Si Sara pa rin ba nakaupo? O wala bang silbi si Angara? Tignan na lang natin. Sara Duterte, 2 taon eh. Kaya Angara, pag walang problema na yung DepEd, papalakpak lang ako. Mataas na tayo ha. Kasi yung sinusolve ni Sara Duterte.
Si Sara Duterte, namanay niya maraming problema ng DepEd. Typical ng Duterte, hindi po umaangal yan sa dati. Ang Duterte, kung ano dinat ng problema, nilulutas. Nilulutas na ni Duterte. Ni Sara Duterte. Hindi nyo tinutulungan, hindi tumutulong tong amo nyo. Di ba? Ngayon, kaupo pa lang, panay angal na, panay sisi na. Tignan natin, 4 years kang uupo, Anggara. Pag hindi mo nalutas yung mga problema ng DepEd na yan, panay kayo porma. Alam ko na mangyari dyan eh. Ngayon pa lang nga, sinisisi nyo na si BP Sara. Narinig nyo ba si BP Sara na kasalanan to ni Lola Briones? Hindi po. Bakit? Kasi yung mga leader kasi, pag ang mga leader nagtrabaho, no? Real talk po. Pag may problema, tatrabahuhin ng mga leader. Ganun po ang mga leader. Diba? Eto, kala mo may nagawa na kung mag-akusa eh. Problema daw nila na yung laptop daw naroon. Di pamigay mo. Ang tagal mo, ilang buwan ka na ba riyan? Di ka naman kahapon dyan. Nakita mo na pala may problema, di pamigay mo. Malamang may problema yan kaya hindi mapamigay, di ba? Oh. Bantayan natin yan, ha? Sinasabi nyo, ang tagal na raw ni BP Sara, hindi na pamigay. Sige nga, mapamigay ni Anggara. Panay kayo sat-sat, eh. Okay. Ito lang po, bago natin tapusin to at pumunta sa inyong mga katanungan. Nakakatawa po to anong pangalan nito? Si Bam Aquino. Talagang manalo lang. Alam niyo yung ibig sabihin na manalo lang. Gagawin ng lahat. Sabi ni binabati niya raw. Ewan ko kung narinig nyo na to. Wala na tayong problema. Alam nyo, sa totoo lang, sabi ni Bam Aquino, ito nakakatawa po niya. Gagawin ng lahat, manalo lang. Binabati daw ni Bam Aquino ang Bam Aquino Youth. Ano ba? Saan na ba yun? Ay nagkaburahan yata. Nag-react ako, nawala eh. Bam Aquino Youth AG. Bam Aquino Youth Group. May A pa. Kaya binabati niya raw yung mga bayag. Patawa po siya. Nakakahiya. Lahat gagawin. Binabati niya raw yung mga bayag. Bam Aquino Youth Action Group yata. Ayun. Bam Aquino Youth Action Group. Siya bumati si Bam Aquino. Patawang po siya. Bam Aquino Youth Action Group. Bayag. Grabe. Nakakahiya. Okay. Teka lang, baka may nakalimutan tayo. Mahirap sa airport. Wala tayong ganong mapaghandaan. Alam niyo yung mga laptop na yan. Ito binabalik-balik nila to. Okay. Para lang po siraan si Tatay Digong. Ginagawa nilang yan po, nakita niyo yung na yan? Bakit daw merong picture si Tatay Digong na nakikipagkamay dyan kay Baba Reyes? Nariyan yung mga Makabayan Black. Okay. Hindi ko alam kung yung nagtatanong na yan ay mahilig ba talaga sa politika o walang alam sa politika, no?
Real talk lang po tayo. Alam niyo po, ito po si Tatay Digong. Dati niya talagang kaalyado yan. No? Sabi nga sa inyo, nakilala ko yan si Tatay Digong. Yan yung nakikipag-usap para yung mga prisoner ng mga NPA doon sa Davao. Nakikipag-usap siya para mapalaya eh. Ganun yan si Tatay. Close siya dati sa left, no? Close siya dati sa left. Kaya lang ang problema, kaya may picture niyan, totoo naman yan eh. Yung tatlong ni Tatay Digong, si Mariano, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, tsaka DSWD. Mga leftist talaga, di ba? Kaya lang ang problema, pati siya binanatan nitong mga makabayan. Kaya sabi ni Tatay Digong, putya, ibang klase talaga itong mga to. Kaya wala nang pakikipag-usap, tinayo niya yung NTFL. Huwag niyo pong ulit-ulitin na si Tatay Digong ay mga kakampi nitong mga to. Dahil sa totoo lang, alam na po ng lahat yan. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong mga ilang minuto pa po. Anong